Sa taong. Sige po, tayo po ay manalangin po muna. Let us pray. Manalangin po tayo. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise. For you are so good, Lord. You are faithful. You are awesome. You are great. Sa aming pong buhay sa nakaraang taon. And still the same God po. Hindi ka nagbabago. Your greatness, faithfulness, and awesomeness ay patuloy po na mararanasan, mangyayari at patuloy na madama namin sa aming buong buhay. Lord, thank you sa umaga pong ito, sa pagkakataong muli na bahagi po ng iyong salita to this devotion for today, January 2. At salamat po na ang iyong salita ay patuloy na mangungusap sa aming mga buhay, patuloy po na magkakaroon ng kaganapan po ng iyong salita ay yan po ang aming kagalakan, maganap, mangyari ang iyong mga salita. All the days ng aming buhay, lalo po sa pagsisimula ng taon, ang salita mo is a right path and direction po sa aming buhay. Salamat po Diyos at ang salita mo ay patuloy po na magbigay po sa amin ng hindi lang po inspirasyon, instruction, and information and revelation. But Lord, yung pong magkaroon ng transformation daily, moments by moments ng aming buhay po ay maging larawan o Diyos ng iyong salita sa araw-araw. So that people will know, so that our life, Lord, ay maging channel of your blessing po sa aming buhay. So bless each of us, Lord, our brothers and sisters here na patuloy po na magpapatuloy kami sa ministeryo ng iyong pinagkatiwala this Global Daybreak and Global International for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Okay, sige po at let me read to you, share ko lang po, ano po, itong ating pong bagong devo natin, no? Na maagang pinadala sa akin ni paring Pastor Rory ito eh. So sabi niya, itong devo po na ito ay a new one mula po sa isang write-up from Streams in the Desert. Yan po yung title po yata ng devotion. Wala po siyang title kaya po ang in-impress ng Lord sa akin ang title ng ating devotion for today, January 2, 2026 ay Higher Calling. Yan po yung ating title ng ating pong devotion for today, January 2. So let me just read to you all throughout yung devotion and then syempre po by God's grace tingnan natin yung mga inputs, no? Yung mga mahalagang mga at least 3 points mula dito sa devotion na ito. Out of this devotion makita natin po yung mensahe po ng Diyos sa atin, right? So ang center text natin or yung ating pong key verse ay mula dyan po sa Higher Calling, Streams in the Desert. From Ezekiel chapter 41 verse 7 po, sabi niyan, the side rooms all around the temple were wider at each successive level. The structure surrounding the temple was built in ascending stages so that the rooms widened as one went upward. A stairway went up from the lowest floor to the top floor through the middle floor. Ezekiel chapter 41 verse 7. Still upward be your upward course. For this I pray today, still upward as the years go by, and seasons pass away. Still upward in this coming year, your path is all untried. Still upward may you journey on, close by your Savior's side. Still upward, although sorrow come, and trial crush your heart. Still upward may they draw your soul with Christ to walk apart. Still upward till the day shall break,
and shadows all have flown. Still upward till in heaven you wake and stand before the throne. We should never be content to rest in the midst of the valley when the summit of Mount Tabor awaits us. How pure is the dew of the hills, how fresh is the mountain air, how rich the food and drink of those who dwell above, whose windows look into the new Jerusalem. Many saints are content to live like people in coal mines who never see the sun. Tears sadden their faces when they could be anointed with heavenly oil. I am convinced that many believers suffer in a dungeon when they could walk on a palace roof, viewing the lush landscape and Lebanon. Wake up, believers, from your lowly condition. Throw away your laziness, sluggishness, coldness, or whatever is interfering with your pure love for Christ. Make him the source, the center, and the one who encompasses every delight of your soul. Refuse to be satisfied any longer with your meager accomplishments. Aspire to a higher, a nobler, and a fuller life. Upward to heaven, nearer to God. Charles S. Spurgeon, I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. Still, I'll pray till heaven I found. Lord, lead me onto higher ground. Not many of us are living at our best. From JRM, he said, and I quote, we linger in the lowlands because we are afraid to climb the mountains. The steepness and ruggedness discovered us, so we stay in the midst of the valleys and never learn the mystery of the hills. We do not know what is lost by our self indulgence, what glory awaits if we only have the courage to climb, or what blessings we will find if we will only ascend the mountains of God. Too low they built who built beneath the stars. So that's the end of reading ano po, from our Debo. So let me just expound no po itong ating text and even itong ating Debo from Streams in the Desert. Ito pong Ezekiel chapter 41 verse 7 at itong ating pong devotion for today, January 2 devotional ng Streams in the Desert. Ay parehong ano po ito nagtuturo ng isang mahalagang katotohanan lalo po sa simula ng taon. So this is a good start no ng ating devotion. Nagtuturo sa mahalagang katotohanan sa pagsisimula ng taon. Sinasabi sa atin na habang sumusunod tayo sa Diyos this year and the coming year at tumutupad, no, umaakyat, yan, sabi natin, in a higher level sa kanyang kalooban, ay mas pinaluluwag po niya ang espasyo ng ating buhay. So, ang connection nitong Ezekiel 41 verse 7 sa ating binasang devotion for today po, ano po, ay makikita na habang, yan po sa ating text, no? Habang pataas ang templo, yan, sabi doon, ang mga silid ay, ang sabi doon, paluwang ng paluwang. Ayan, no? Ibig sabihin, ang disenyo po ng Diyos, ano po, ay hindi para higpitan ang mga tao habang umaakyat, kundi ano po, ihanda siya para sa mas mataas na antas ng kanyang buhay, kanyang ministry, ng kanyang mga iniisip. So ganito rin po ang mensahe po ng ating pong devotion for today, no? Higher calling. Sa bagong taong 2026, po. Hindi po ibinibigay ng Diyos ang buong plano agad. Yan, no? Kung papansin po ninyo, sabi doon, step by step, okay, ang pag-akyat.
Meron po ba sa inyo na halimbawa aakyat po kayo, kami dito po sa bahay, may third floor po kami, hindi ka naman pwedeng sa second floor, third floor, kailangan step by step, no, sa hagdanan. Hindi mo pwedeng laktawan. Kung di, baka mamaya may madisgrasya ka, may mangyari, ma-accident ka. Kapag yung step ng bawat hagdanan, nag, ano ka, ginagawa mong by 2 by 3 ang pag-step mo, maaring magkaroon, no, ng aksidente or anything na hindi mabuti. Kaya ito pong uh, devotion po natin is a good start, no, sa bagong taon 2026 dahil binibigay po ng Diyos hindi binibigay ng Diyos ang buong plano agad. Yan po yung sinasabi sa Ezekiel 41. Step by step ang pag-akyat, alright? Pero sa bawat hakbang ng pagsunod, ayan po, may bagong lakas, po, bagong grace at mas malawak, no, na kapasidad na ibinibigay ng Diyos. Okay, so tingnan natin, no, out of this devotion and with our center text, may tatlong bagay ang nakita ko po na pwede natin pong i-summarize with this devotion, no, titled Higher Calling. Number one, ay God goes before you. No, God goes before you. Yan po yung unang makita natin sa ating higher calling, batay dun sa ating devotion. Ipinapaalala po ng ating Devo na ang Diyos ay nauna na sa atin. Wow, that's the good thing about God, no? Kaya bakit ka pa matatakot, mag-aalinlangan, or magda-doubt sa sa future, sa career, sa ministry, na ang Diyos ay nauna na po sa atin. Amen? That is God, no? Palagi siyang advance, no, sa buhay natin. Even pa dumating yung 2026 sa buhay natin, yung mga pangarap natin, nandun na siya, no? Nakaabang na at naghihintay, nauna na in advance, no, sa atin. Hindi man natin makita ano po ang buong path ng taon, okay? Hindi natin makita ang magiging future ng whole 365 days, 2026. Siguradong handa na ang kanyang presensya, no, at ang plano. That's a good thing, amen. Palaging handa ang Panginoon, no? So tayo, iisip na natin agad na ano ba ang mangyayari sa akin, sa aking family, sa ministry, sa aking career, sa aking mga uh, iniisip sa taong ito. Well, it's a good thing na pinapalala po sa atin itong ating devotion that God goes before you, no, sa atin. Siguradong handa na ang kanyang presensya, no po, at plano sa ating buhay. Ang calling po natin ay sumunod, hindi po manguna. Tama po? That's our calling, no? Hindi manguna kundi sumunod. Okay? Kasi kapag pinangunahon po natin yung pagtawag niya sa atin, malamang baka magiging sablay ang buhay natin. So ayahan natin na let God, no, na before you. Okay? Not you after God. Dapat ang Diyos ang laging nauuna, no? At asahan natin po 'yon sapagkat pangako naman niya, I will never leave you nor forsake you. So we are so excited and expectant that 2026, God is always with us. Amen. Emmanuel, God goes before us, before our family, for our ministry, and before our plans sa ating buhay. So let's get just sumunod. That's the best thing we can do. No? Ang calling po natin ulitin ko natin ay sumunod, hindi po manguna. And number two, no? Higher calling means strength is given daily. No? So, nakita natin na ang Diyos ay nauna na sa atin 2026 and beyond 2026. Alam natin na doon na palagi ang Diyos. At ibinibigay niya yung lakas na kailangan natin every day. No? Siguro lahat tayo nagkakaroon pa ngayon, hanggang ngayon meron pa tayong Christmas fatigue.
New Year's fatigue. Palagi ko, pagod na ho kayo, no? Pagod po ang bulsa. Yan, sa kakagastos ng mga pinaggastusan natin na holidays. Napagod ang ating mga katawan. Asip natin because of so many seasons ng ating mga nakaraang mga pagdiriwang. But, hindi binibigyan po ng Diyos ang lakas para po sa buong taon, sa isang iglap. Yan, no? Sa halip, araw-araw niya itong binubuhos. Amen? Araw-araw. Yung lakas na kailangan natin. Kapag sapat ang grace today, sapat na rin para sa next step. Kaya, maganda po na isipin natin na daily, pagising mo sa umaga, sabi ko nga po, every day, no? Every gising is a blessing or every gising is a grace. Biyaya ng Diyos na maasahan natin po araw-araw. That's number 2. And number 3, higher calling, no, means trust grows in uncertainty. Sabi nga natin sa kanta, no, we don't know the future, but the future is in the hand of God. Tama ba yung kanta na yun? Oo. So, alam natin, no, na ang 2026, I don't know about you, pero ako po, sabi ko nga, I'm very super excited and super expectant. Whatever is in the future, whatever, sabi natin, hindi natin matanto, uncertainty, ang ang buhay, ang taon, ang family, no, ang mga pagkakataon sa buhay po natin. But trust grows in uncertainty. Ang tunay na pananampalataya po, ang tunay na faith ay nahuhubog, no, kapag hindi malinaw ang lahat. Ang hirap na, no, kapag hindi mo intindihan lahat, ba't ganito, ganyan. Well, alam nyo, doon po nag-ooperate ang faith. No? Ang tunay na faith, ulitin ko po, ay nahuhubog kapag hindi malinaw ang lahat. Sa gitna po ng disyerto ng taon at takot, no, ay tinatawag ng streams. Kaya po itong ating streams in the desert, di ba? May streams ng hope at peace para sa mga patuloy na nagtitiwala po sa Diyos. So, let's just trust the Lord, no? Trust Him, no? Sabi yan po one of my life verse, no? Doon sa Proverbs chapter 3 verses 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Yan, ganda, no? In all your ways acknowledge Him. So ang magagawa lang natin ay ibigay sa Diyos ang ating pagtitiwala sapagkat doon tayo lumalago, no, sa mga hindi natin po malinaw, hindi natin maintindihan sa buhay natin. So God does not promise, no po, God does not promise a trouble-free journey. Yan, no? But He promises His presence, and that is enough. No? His grace and favor is enough sa buhay natin. Sa mga buhay at mapagkakataon na hinaharap po natin. So ano po ang ating pong practical application sa bagong taon mula dito po sa ating devotion, no, na higher calling, right? So number 1, huwag matakot sa higher calling ng Diyos. Siguro kapag binigyan ka ng mas mataas na ministry o nile-level up ka ng Panginoon, just say yes Lord, yes Lord, just obey. No, sabi nga natin, no, obey lang ng obey para walang delay. So huwag matakot sa higher calling ng Diyos na ibinibigay sa atin, lalo na po sa taong ito. No? Number 2, huwag ma-overwhelm sa unknown ng taon. Yan. So, sisimula pa lang ang taon. Baka dahil mo nang iniisip, nababalisa ka na, o naglilista ka na, naku, ganito, dapat matapos ko ito, dapat mangyari ito. So, chillax ka lang, relax ka lang, no? So, huwag mo overwhelm sa unknown ng taon. Dahil po nga, alam natin, ang Diyos ay nauna na sa atin at alam niya ang direksyon maging sa mga unknown na bagay sa ating buhay, sa ating pamilya, no, sa ating mga paglilingkod. Number 3 and last,
ay magtiwala na habang umaakyat ka sa obedience, lumalawak din ang grace. Yun ang maganda no, sa text natin, di ba? Kita nyo? Step by step, paluwag ng paluwag, tapos ibig sabihin doon, umaakyat ka, yung pag-akyat na nilarawan sa Ezekiel, no? Ay isang pagpapakita ng ating pong pagsunod, and total obedience, no? At makita natin dun sa ating total obedience, umaakyat ka kahit na nahihirapan ka marahil no, sa buhay natin, pero makikita mo naman yung paglawak ng grace ng Panginoon. So the more na umaakyat po tayo sa obedience ng Panginoon, magtiwala na lumalawak din ang kanyang grace. Yan ang Diyos natin eh, no? Hindi tayo mawawalan, hindi tayo lugi. Hindi na tayo sa ating pagsunod sa kanya, palagi siyang may mga surprises. Palaging, sabi nga natin, out of every word ng Panginoon, laging may pangako, no? Sa pagsunod natin sa kanya. So katulad ng, di ba, Matthew 6:33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God in righteousness. So nauna muna po yung pagsunod. Seek ye first the kingdom of God is righteousness. And then, alam natin yun, ang premise nung Matthew 6:33, pag nauna ang pagsunod, ang panguuna sa pagsunod, sa kalooban, paghaharing Diyos natin, wow! Sabi doon, and all these things shall be added unto you. Amen? So sabihin mo, akin yun. In all these things, atin yun. Kaya lang, sabi mo natin, kailangan magtiwala, no, na kailangan ay umakyat tayo sa pagsunod sa kanya. At makikita po natin, makikita natin, I'm very, very sure that 2026 ay the more na sumusunod tayo, magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos, the more, sabi diyan, lumalawak din ang kanyang grace. Yung pabor at biyaya ng Diyos ay hindi magmimintis. Araw-araw po, alam ko po, ang grasya ng Diyos ay hindi magmimintis sa buhay po ng bawat sa atin. So, kapag inaangat tayo ng Diyos, alam niyo po ba, ibig sabihin, doon sa ating text kanina, Ezekiel, kapag inaangat tayo ng Diyos sa responsibility, calling, o spiritual level, hindi niya tayo sinasakal. Po. Minsan, pakiramdam natin, mas mabigat ang calling, pero ang totoo, po, hindi ito kulungan, yan, kundi training ground. Ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi Diyos ng limitasyon, kundi Diyos ng freedom. No? Habang itinataas ang level ng obedience, habang tumataas ang level ng obedience, lumalawak din po ang impact ng buhay natin. Hallelujah. Amen. No? Hindi lang para po sa sarili ang purpose. Okay? Nagiging blessing tayo sa iyo. That's a good thing about sa ating pagsunod, no? Nadadamay, nasasama, no? Hindi lang tayo, kundi sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ang purpose ng pagsunod natin, yung grace, yung biyaya, pabor ng Diyos ay sumusunod din, no, sa ating family, sa ating sphere of influence. So, ibig sabihin po, sumunod na lang tayo kasi alam natin, may pakinabang, hindi lang personally, kundi corporate. No? Ang pagsunod sa Panginoon ay nagiging daluyan din tayo ng pagpapala ng Diyos sa ibang mga tao, sa ating kapwa. Kwento ko lang po sa inyo, no po, pwede po ako magkwento ng konti. So, masarap po na ang buhay natin ay, every resources na binibigay sa atin ng Panginoon ay may share natin po sa iba. So, last December 28, no po, ay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, syempre, nagsisimula po kami ng aming ministry through the Global Harvest Goshen Ministry. Ang word ng Panginoon mag-feeding program. Yan, so diyan po kami, ano po. So feeding program po kami out of ano lang po ito, no? Pagsunod. Wala akong kilala, wala akong connection sa mga tao sa barangay. So sabi lang ng Panginoon, punta ka lang doon sa barangay, no, dito sa amin, sa barangay
ang tawag sa barangay namin. Uh, Kenti, Valenzuela. Yun, GNT. Thank you, dear. GNT. Ano, dito po sa Marula, Valenzuela po. So, wala ko doon. Sabi niya, punta ka lang doon, pakilala kang pastor. Sabi niya na gusto mo mag-feeding program. Eh, daming tao, nagpunta ko. Naku, sabi ko, entertain kaya ako dito. Daming tao. By God's grace, alam to, walang kahirap-hirap. Pakilala lang ako, sabi ko, meron po kami sanang program, feeding program, this coming, simula po kami, by November. Pwede po ba kaming sige, Pastor, sabi, yung pong secretary, si Ma'am Mary Ann Sulit siya, ay, Pastor, magandang, ho yan, magandang, magawa-gawa po ninyo. Sabi ko, praise God. Ganito gawin niyo, Pastor. Sabi niya, kapag binigyan instruction, gawa po yung sulat, lagay ko niyo yung date, anong oras, anong time, at kami na kung bahala. Paano bahala? Sa lugar, Pastor, kami magpo-provide ng lugar. Hindi ko naman hiningi yung lugar. Sinabi niya ng lugar. Ang lugar, tinignan ko yung lugar, wow, aircon pa. Sabi ko lang, kahit sa gilid-gilid lang, pwede na kami mag-feeding program. Wow, grace ni Lord, pabor ni Lord talaga. Yun yung pagsunod Pag sumunod ka lang sa gusto niya, bibigay niya lahat. So, yun po, no, nung nakaraang December 28, more than mga 31 families. 31 families po ang na, simple gifts, gift giving, and feeding, fellowship. Pinakamaganda po doon ay siyempre yung sila po ay makatanggap ng prayer acceptance. That's the best thing na sabi niya sa akin, Lord, kailangan yung 31 families na yan, more or less siguro 80 plus individual po yun. Bata, kabataan, individual, di ko po na-expect na ganun po karami. Kasi ang sabi lang po sa akin, 50. Sir, ang may bibigay lang namin sa inyo, 50 individual. Mayat maya, nagte-text si Ma'am Mary, Pastor, 60 na po. 17 na po. 18 na po. 19 na po. Ako, sabi ko, ano na po yun? The day 28 na. Nag-text pa, Pastor, pahabol. Pwede po bang mga 10 pamilya? Sabi ko, sige po, by God's grace. Alam niyo po, kinabukasan po, may nagpadala sa GCash ko. Nag-seed, no? Pastor, sabi niya, hindi ko kilala basta nag-seed siya, 3,000. Sabi ko, ano Lord, kaya may bigay dito? Alam niyo, pumunta ako sa South, no? Next ko si Beth, sabi niya, may nag-seed. Nakita ko mga bigas, mga 3 kilos yata po yun. Ito na lang, sabi ko, pwede na ito sa 25 o 30. 25 families, pero dumating 31. Ako, sabi ko, Lord, paano kaya to? So sabi sa akin ni Lord, hindi, GCash mo na lang. Pumayag naman po yung iba. Sabi po yon yung masaya ka na sumusunod out of nowhere, no? Wala naman kaming, ang plano lang namin po doon, magpakain, no? Magbigay ng something sa kanila. Pero siyempre, alam niyo yun, tinetest ng Panginoon talaga yung pagsunod mo Kaya yung pagsunod, ayan, sabi doon, lumalawak din ang grace. So lumawak po ang grace ng Panginoon because of that simple step of faith. So yan po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo na alam ko po, when you do the higher calling na ginagawa ng Diyos, kapag hinayaan natin na ang bagong taong ito, china-challenge tayo ng Panginoon, katulad po ng message natin po na higher calling, no, batay po sa Ezekiel, ay makita po natin beyond our higher calling, nandun naman po yung higher grace, yan, no, hyper grace ng Panginoon sa buhay po natin. So, that's all. Thank you for letting me share the word of the Lord today, higher calling from streams in the desert. God bless po. God bless. Amen and amen. Wow. Thank you, Pastor Edric, for that very powerful sharing and testimony. Talagang ang ating Panginoon ay araw-araw, sabi nga, ang kanyang ang grace is sufficient. His daily sufficient grace ay atin pong nararanasan.
At alam natin na ating Panginoon ay hindi siya nagkukulang, kundi sapat-sapat or apaw-apaw pa nga, overflowing ang kanya pong biyaya at pagpapala po sa atin. Sa bawat isa na handang sumunod at ibigay sa kanya ang pinakamataas na yun nga, yung higher calling na yan na atin pong na naging devotion po natin sa atin sa araw na ito. So praise be to God. At of course, dalhin po natin yan as we move on to our second portion, and that is our prayer time, yung prayer ministry ng Daybreak Global, where we pray and intercede on behalf of the world, on behalf of what's happening in this world where we live in, on behalf of kung ano man po yung mga nilalagay ng Holy Spirit sa atin pong puso as we pray. Okay, so sige po, before we start, pwede po akong mag-assign na ng mga prayer leaders para po dire-diretso na po tayo sa ating prayers. So for the pillars of society, we are focusing today on art and entertainment. Dahil Friday po ngayon. So yun po yung ating focus. And pwede po ba nating hilingan dito si Brother Edmar? Brother Edmar, pwede po ba kayong mag-lead sa prayer? Are you able to unmute yourself? Ayan. Ready po. Ayan, thank you po sa pag-lead. Again, and then sa nations and the government, hilingan po natin dito si Sister Flora. Pwede po ba kayong mag-lead sa prayer or nasa work po kayo? Sister Flora? Pwede po. Ayun. Thank you po, sis. Sa nations and the governments po kayo. Sa church and ministries, hilingan po natin si Sister Beth, Sister Maribeth. Are you okay po to lead sa prayer for the church and ministries? Yes po, Ate Pinet. And thank you po, sis. And then sa healing po, tayo po ay magpe-prayer blast dito po sa prayers for healing, so that I will ask everyone later on when we get to the healing prayers to unmute at tayo pong lahat ay mag-prayer blast dito po sa prayer point natin na ito. Okay, so tuloy-tuloy na lang po, and then Pastor Edric, kayo na po ang mag-lead sa Thanksgiving prayer po mamaya, and the benediction din po, kung okay lang Yes. po. Thank you po. Okay, so sige po, let's start. Tuloy-tuloy lang po tayo. Umpisahan po natin sa pillar of society, and as our prayer leaders are praying, we will also, the rest of us can pray in silence and agree and declare kung ano po yung kanila pong mga pinapanalangin and dinideclare. Sige po, tayo pong lahat ay lumagay sa espiritu ng pananalangin, and umpisahan po natin sa pillar of society. Brother Edmar, kayo na po. Thank you. So tayo po'y manalangin. Lord, we thank you for this awesome opportunity to pray to one of the pillars of society, which is the art and entertainment, oh God. Lord, prophetically, we are praying for this, for the arts and entertainment, Panginoon. Father God, for you, truly the creator of beauty and truth. So we dedicate you these pillars of society, oh God, these pillars, oh Lord, that let every creativity arise, oh God, that reflects your glory and righteousness, Panginoon. And everything that the devil has been distorted, oh God, put it back to your own original purpose, oh Lord, in the name of Jesus. We declare that everyone who's involved to this, oh Dios,
like the musicians, actors, writers, dancers, even the painters and filmmakers, God. We declare that they will going to hear your voice and create with divine purpose, oh God, as you gave them these gifts and talents, oh Lord. And may your glory shine, oh Lord, to those individuals, Lord. Where we pray, Lord, that every darkness that once influenced culture, oh God, we speak light in the name of Jesus, oh Lord. Where confusion ruled, Lord, we release truth in the name of Jesus, truth about you, Jesus Christ, that leads to you, Jesus, our Creator, oh God. You are the one who you're truly the one who's the author of this, the one who created this, oh God. So I pray in the name of Jesus, hallelujah, mabalik, Panginoon, sa dakila at natatangin mong layunin, Panginoon, itong pillars na ito sa arts and entertainment. Raise up, O God, artists after your own heart, filled with wisdom, with excellence and holy boldness, Lord God, to stand on their faith, being a Christian, O Lord, and declaring you Jesus Christ as their personal Savior, Master, God. Let platforms be transformed into pulpits, O God, and stories become testimonies of redemption, O Lord. Gamitin mo lahat ng mga social medias, O God, in the name of Jesus. We decree that creativity will heal minds, Lord, restore identities, O God, and draw generations back to you in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you. Holy Spirit, manguna po kayo. May every gift be aligned with heaven and every work bring honor to the name of Jesus Christ. Thank you so much. Lord, maraming salamat. We're just claiming, oh God, that you are doing something in heaven, oh Dios, that will manifest here on earth, oh God, in the name of Jesus, of all these prayers and every other prayers that we're going to lift unto your name, Jesus. We seal this prayer, oh Lord, in faith, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Father God, we just want to adore you, Lord. You are holy. You are mighty. You are loving. You are forgiving. And you are a praying, answering God. And so, Lord, we bring to you the nations and the governments of the world. Your word says, Lord, that blessed is the nation whose God is the Lord. And so we declare that, Lord, all nations belongs to Jesus. All nations confess with their mouth that Jesus Christ is Lord, and all nations' knees bow down to the name of the Lord Jesus Christ. Lord, we thank you that it is you, Lord God, who created the world, and all nations belongs to you. The government also belongs to you. And so, Lord, we pray that all nations who are in trouble right now, O God, in their behalf, we ask for the forgiveness of all the nations of the world. And so, Lord God, we bring to you your chosen land, Israel. That, Lord, may you forgive them for not all of them believes that you already came, and they're still waiting for a Messiah. And, O Lord God, to reveal that Jesus Christ, the Lord, has already come and that he is coming soon. And so, Lord, we pray that you open the spiritual hearts, spiritual mind, O Lord God, and spiritual ears, spiritual eyes of your chosen people, that they will come to know the truth and the truth will set them free, including, Lord God, the Hamas, Iran, Palestine, and Lebanon, Lord. That, Lord, they will believe that only Jesus, who has already come, is the only Lord and Savior of the world, and no one can save them except you alone, dear Jesus. We pray also, Lord, for Ukraine and Russia, the Philippines and China, India and Pakistan, Cambodia, Thailand, Africa, USA, Canada, Australia, and all other nations in the world, especially those that are affected by calamities, O Lord God, and typhoons and floods and earthquakes and fire, O Lord God, and other calamities that
oh God, they are experiencing, that no one can save them except you alone, dear Jesus, from all the difficulties and hardships in this world. And so we pray also, O Lord God, for all the leaders of the world, especially, O Lord God, our president in the Philippines, Lord, that God, you put in his mind, Lord, to declare prayer and fasting, Lord, for the whole nation. Because your word says, if we, O Lord God, confess our sins, O God, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness, so that the Philippines, O Lord God, will bow down to you, O God, and everybody will cast out the worshipping of idols, but they will only worship the true God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And thank you, God, for cleansing, O Lord God, the nations, the governments, O Lord God, especially our country, the Philippines and Israel. O God, you are the God, Lord, who forgives. You are the God, O Lord God, who saves. And we just want to say thank you that your mercy is new every morning, that the nations of the world will be forgiven by you, will be all cleansed by the blood of Jesus, and all will be saved, as everyone will confess with our mouth that Jesus Christ is Lord. And thank you, God, that you are the one who will guide, Lord, all the rulers of the nations as you have put them as, O Lord God, your mouthpiece on earth. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah, our Heavenly Father in heaven, gracious Lord Jesus Christ, and our divine mentor, God the Holy Spirit. We praise you, oh God. We glorify your name. God, you are so, so good, so great, glorious, and gracious. Father, we thank you, Lord, for sending your chosen people, oh God, to lead us, to lead the church for the salvation of our souls. Panginoon, dalangin ko po na gaya po ng message po kanina, that all the pastors, the deaconesses, the church leaders, and even the members, O God, remain faithful and loyal to you, O God. And I also declare, O God, that in every worship, in every ministry, O God, let there be an intentional of soul winning and discipleship, O God. Ito pong dalawang ito ay will go together, Lord, so that our church, Panginoon, the church will be awakened, O God, will be saved, O Lord. And I declare, Lord, spiritual awakening. Let there be massive spiritual revival, Panginoon, sa buong mundo, dakilang Diyos. Gamitin niyo po ang inyong mga manggagawa. Lalo na, Panginoon, ang mga manggagawa mo na nasa panahon ng persecution, rejection. Lord, you will never leave them, Lord. Yan po ang pangako niyo po sa kanila when they said yes to you, O God. And you will always remember them, O Lord. And Father, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa 1 Chronicles 4:9-10, the spirit of blessings is with them. It carries the responsibility of ensuring your prosperity in all aspects. This 1 Chronicles 4:9-10, this is the prayer of Jabez, and I believe, Lord, ito po yung inimpress niyo po sa puso ko to include in my prayer for the church and ministries. The prayer of Jabez said that, oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm. Oh Lord, this is my prayer declaration for all your servants, oh God, from all pastors, from all church leaders and members, Panginoon, na tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na may buong katapatan. And Lord,
Put your hands over their heads, O God, and bless them, Lord, with life, health, and healing, O God. Bless them with wisdom, O Lord God, to lead the people, Lord, at the feet of the Lord Jesus Christ. And Lord, I also declare na ang mga manggagawa mo, dakilang Diyos, lalaki at babae na tinawag niyo, Panginoon, ay bigyan niyo po ng magandang kalusugan, Lord, to take care of themselves, Lord. Kailangan po namin yun. Kailangan po nila yun, Panginoon. To do the task, to do our assignments, O Lord, na inassign niyo po, Panginoon, sa amin. And Father, help us, Lord. Help them, Lord, na sa panahon ng mga kapagsubukan, Panginoon, ikaw po ang kanilang kalakasan. Sa panahon ng pagkukulang, Panginoon, ikaw po ang kanilang kasapatan. Ikaw, dakilang Diyos, ang kanilang strong tower. Ikaw ang kanilang refuge, O God. And you are their defender, their redeemer, O God. At you are the answer to their prayers, O Lord. And Lord, I also declare that bless the work of their hands, O God. Makita, Panginoon, sa mga manggagawa mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Lord, ang iyong mercy, ang iyong katapatan, O dakilang Diyos. In this season, Lord, ang in-impress niyo po sa puso ko ay this is the season of push. Yung ano man yung naantalang dapat gawin itong 2025. Now, this 2026 ay pinupush na ng Lord ang mga lingkod niya to do His work intentionally, with boldness and with courage. And isa pang in-impress ng Lord sa akin, yung na Lord, magkaroon ng street evangelism, Lord. Maging matapang ang mga manggagawa mo, Lord. Maging kami, kahit kami po, mga anak mo, dakilang Diyos, kasama po kami rito na magkaroon po ng tapang, Lord, to speak the gospel, to speak about the Lord Jesus Christ. Yung lalo na po sa panahon ngayon, people are so busy, palagi nasa labas. Kaya ang isang in-impress po ng Lord na yung mag-speak outside, leave the comfort zone, street evangelism, do the mission, yung po yung in-impress ng Lord po sa akin. At salamat, dakilang Diyos, dahil you will open the gate of heaven, Panginoon, to those who will believe, Panginoon. And thank you, God, because you have given us the kingdom keys. Na ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, whatever we bind here on earth will be bound in heaven. Whatever we loose on earth will be loose in heaven. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Use our mouth to declare blessings. Use our mouth, Lord, to speak word of healing, Panginoon. Ang mga manggagawa mo, dakilang Diyos, ay ingatan niyo, Panginoon. Lead them not into temptation, O God, kundi lumakad sila, Panginoon, intentional, Panginoon, na merong malalim na pagkilala sa'yo, malalim na pananampalataya, O God. And Lord, bless also their families, O God. Bless the global missionaries, especially sa mga bansa na kung saan ang mga lingkod mo, Panginoon, ay facing talaga yung death persecution, O God. Doon po sa Nigeria, Yemen, may mga taggutom, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang kanilang food, ikaw ang kanilang kalakasan, Panginoon. And anuman, Panginoon, ang nararanasan ng mga lingkod mo, dakilang Diyos, ay the reward is you, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. We are praying for them, O God. And we believe, Father God, that you will never leave them, you will never forsake them, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga manggagawa namin, sa mga church leaders na tumatayo talagang totoo para sa iyo, Lord God. Tumatayo mayroong puso na may pag-ibig sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord, for binibigyan nyo ng instruction na yung dying to self, O God, and surrendering to your will.
at yung salitang obedience, Panginoon, sa message namin, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. And cover them with your precious blood. And send your angels, Lord, to be with them always, Lord, upang matupad, Panginoon, yung assignments, yung mga divine task na ibinibigay niyo, Panginoon, sa inyong mga lingkod, maging sa amin, Panginoon. This is my prayer and declaration, O God, in Jesus' name, amen. Amen and amen. So at this time, mga kapatid, let us now lift up to God in prayer and intercede on behalf of those who are sick. Not only in terms of physical sickness, but in all other aspects of life, like emotional, psychological, spiritual, financial, relationships, lahat-lahat po ng iba't ibang areas ng buhay. Isama po natin sa ating panalangin. Let's continue to pray for those who are on our prayer list, which is on the screen right before us. Continuously praying for Ninang Olive, praising God na nakikita natin siya na malakas and that she has that joy that gives her strength that's coming from the Lord. So praise God for that. Patuloy yung prayers din natin kay Pastor Nicao, who's continuously recovering from his stroke at narinig po natin yung update that he is regaining his strength, his mobility, and talagang napakabuti ng Panginoon. And also kay Pastor Paul, dinideclare natin na yung blockage sa kanyang heart ay mawala na ng lubusan. And for the next time na i-assess siya ay wala nang makikita na blockage, that he will not need any more further investigations or operations. So yun po. At yung mga iba pa, Pastor Edric, kumusta na po yung inyo pong tatay po? Can we have an update? Nahulog po siya okay. sa hagdan. Okay na po siya po. Under Amen. medication lang po siya. She's doing well. Wow. Yan, thank you po. Praise God. Another answered prayer po tayo dyan. Okay, so Amen. sige po, let's all join together. Isama na rin po natin yung mga wala dito sa list. If we know of anyone who are also needing healing from the Lord, then let's also include them. God knows each one of them by name. At kung ano man po yung mga needs nila in terms of healing, alam din po ng ating Panginoon yan. And we know that ayun, meron daw pong follow-up check-up yung tatay ni Pastor Edric mamaya sa neurologist. Okay, so let us declare na wala po silang makikitang anything abnormal, kundi everything will just be normal na ma-find out sa kanya pong check-up in Jesus' name. Okay, so sige po, let's all unmute ourselves and let's all join together po dito sa prayer blast for healing. Tayo pong lahat for 1 minute. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Lord, Father Heavenly God, we Father, lift thank up to you, you, Lord. O God.
all those who are sick. Glorify Yes, Lord, we you. are declaring you Magpagaling, are Panginoon, Jehovah sa mga Rapha. kapatid, You Lord, are our sa great aming mga healer. magulang, You Panginoon. are our Total supernatural and Jesus, miraculous for God joy who po. can heal anything. Walang Special imposible bread. sa Lord, inyo, Lift up aming push your Panginoon. your blood, grace. Salamat, O God, cleansing that we Diyos can our na come to bodies, you, God. Lord, in Gamitin mo times of kami, troubles Panginoon. like this. Thank you, And we Lord, declare, Panginoon, lahat ng for mga the may healing sakit, update for Panginoon, Pastor ay Nihal, makakatanggap, for Panginoon, ng Ninang Ovid, O pagkagalingan na God. nagmumula sa Let me inyo, continue Lord. to pray for Aming Pastor mga Paul, kapatid na nasa aming prayer list, Lord, sa kanyang and heart even those who are condition, not O on God. the list, Lord, Lord, kilala pray niyo po for sila by name good at report alam niyo, of Lord, Daddy kung ano po Cesar kanilang Ancheta. mga kalagayan at kung paano Let po there sila be pagagalingin, Lord, in completeness, your O own God, perfect way and in for your own healing, O perfect God, will and lalo po time. sa Lord, we ulo thank you for niya, those sa whom kanya you pong have brain, in the name already of healed. Jesus. Salamat, Thank Lord, you, sa Lord, because we restoration na believe, Father ibinigay niyo God, lahat po po ng mga kapatid kay namin nasa Tatay list po, Lord Cesar God, Ancheta. ay And you are as healing them, he Lord. goes for a follow-up checkup today, You Lord, are giving we are them, Lord, already a quick and declaring, oh speedy God, healing, O God, na everything is from heaven, okay O with God. him at wala Thank na you, po silang Jesus, makikitang because you are our anumang miracle working abnormality in God. Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, also we continue to lift up to you We're si so Ninang grateful, O God, Olive, continuous and we healing, declare it is protection, done deal, O and God, at the provision cross. para sa kanya. Also By the for power Pastor Nicole, of the kay Pastor resurrection, Paul, and all the we are others already po healed. na Ganun din po kami, nangangailangan Panginoon, and our po ng families, O kagalingan God. mula sa inyo. We This is my declare, O prayer God, declaration, your O God. supernatural In Jesus' provisions name, as well amen. sa kanila at sa kanila pong pamilya. Salamat, O God. We give you all the praise and glory. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. So before po tayo mag-closing prayer, ililid po tayo ni Pastor Edric. Meron po ba tayong birthday celebrants today or wedding anniversary po para maisama po sa Thanksgiving prayer? Wala po yata. Okay, so anyway, before that, mga kapatid, mag-unmute po tayo ulit and let us bless Pastor Edric being our devotion leader today. Panalangin po natin siya at pagpasalamat natin sa ating Panginoon ang kanyang buhay. So tayo pong lahat mga kapatid for 1 minute. Ngayon na po. Hallelujah. Father God, thank you again for the life of Pastor Edric as he continues, Panginoon, to obey you, O God, Lord, sa bawat pagtawag mo sa kanya, Panginoon, hindi lamang po sa mga ministries, Lord, na maraming ministries na ibinigay niyo po sa kanya, kundi, Lord, dito sa Daybreak Global, na tuwing siya ay tatawagin niyo, Panginoon, Lord, ay talagang yung willingness and yung obedience niya, Panginoon, sa ay lagi po manifest, O God. Lord, we continue to bless his life, O God, with everything, Lord, every good thing that comes from you. Lahat po, Panginoon, ng kanyang mga pangangailangan, you will provide everything, Panginoon, Lord, na magawa, O God, ay all for your glory alone. Ikaw lamang ang maitataas. I-bless mo ang family, ang kanilang ministry, O God, ang kanilang mga lahat, Panginoon, all their goings and their comings, O God, you go before them, O God, at you surround them, Panginoon, Lord, with your love, with your protection, with your divine provisions, Panginoon, Lord, and that they will never lack. Hindi sila magkukulang, Panginoon, dahil ikaw ang magpupuno, O God, sa lahat, Panginoon, ng mga kanilang pangangailangan. Thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Edric at sa kanyang family, kay Sister Beth, sa kanilang buong sambahayan. In Jesus' name, amen. Amen. I received all your prayers and declaration po. Thank you po. Thank you. Sige po, tayo po ay magsara sa ating panalangin din yung benediction po natin. Let's pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, praise you. We thank you because you are the God who rises above us, not to oppress, but to expand our lives.
katulad po ng aming devotion ay pinakita po ninyo through Ezekiel chapter 41 verse 7. Salamat po. Salamat po dahil habang inaakay mo po kami sa aming journey, ng aming buhay, ng pananampalataya, pinataas mo kami, ikaw pa rin ang naghahanda po ng mas maluwag, Panginoon, na espasyo para sa aming paglilingkod, pananampalataya, lakas at layunin po sa aming buhay po na ito. So, Lord, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, at the beginning of this year, 2026, you teach us, O Lord, to trust not in what we see, but in your leading. When the path seems deserted, thank you for reminding us for the streams that still flow from you, Lord. Give us strength for this day, O Lord, enough grace for every step, and a heart willing to follow, and even when everything is not yet clear sa aming pong buhay, sa aming family and ministry. Inaabot po namin sa iyo ang aming kinabukasan, Lord. Iangat mo kami ayon po sa iyong dakilang kalooban at layunin. At palawakin mo po ang aming buhay, ang aming ministry, paglilingkod, pananampalataya for your glory and for your honor. In Jesus' name. So let us receive the benediction of the Lord. Brothers and sisters in Christ, may the God who leads you on your journey bless you as He lifts you to a new heights of faith. May He also expand your heart, strength, and purpose. In the midst of the desert, may you experience His streams of grace. Hallelujah. So go forth in peace, confidence, and joy, for the God who lifts you up is the same one who provides sufficient grace for each day. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Shalom, everyone. Thank you. Thank you po. Thank you, everyone.